Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on e-media. Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, SM City Minpro, MCTV at eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, at Police Regional Office 9 Facebook page, The Northern News Flash, 1TV Philippines, and Isa TV Channel 17, PCH Cable, and via cable televisions in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Happy Kapihan po muli sa lahat po nating mga viewers. Ang Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Ngayon po sa ating programa, pag-uusapan natin ang patungkol naman sa ating mga breastfeeding programs na isinasagawa dito sa Zamboanga City. At of course, malalaman po natin kung gaano kahalaga po ba ang breastfeeding. Makakasama natin ngayon si Ma'am Juliet Nalzaro Tigo, the President of Leche Materna Zamboanga Organization. Welcome po sa ating program, ma'am. Thank you for the opportunity for inviting me as your guest. Maraming salamat at marami tayong pag-uusapan sa umagang ito. Yes, of course. So ngayon po, like I said, no, malalaman po natin gaano po kahalaga talaga ang breastfeeding. And ngayon po, to start off, no, what is the role po ba of the organization, of your organization, in promoting po breastfeeding awareness natin and support within the community, especially that during the month of August, we celebrated the Breastfeeding Month. Okay, thank you so much, Mamay. The Leche Materna was born way back 2012. Our aim is to inform especially of the educational campaign of the mothers, na especially mga first mothers. So yun ang mga expectation lang namin. But then again, as the years go by, hindi namin inaakala na magiging in demand pala yung Leche Materna, at malaki pala yung role namin sa community, not only of the mothers, but then again in the government and the city government of Zamboanga, and even in the non-government organization. Mahalaga pala yung papel namin para po sa information campaign of the important of the breastfeeding, and even sa mga nagpaplano pa lang na mag-aasawa, kasi na-involved na po kami ngayon doon sa pagpapakasal. So yung magpapakasal ang mga mag-asawa, doon na po din kami, nakalabi na kami, ano bang plano ninyo kung mga anak na kayo. So ito na yung importansya ng breastfeeding. And even in the schools, I am invited na with the mothers. Maraming mga buntis, ginagather ng mga principal, yung mga buntis or mga lactating mother, and then doon kami nag-information. So hindi ko inakala na ganun na pala kahalaga ang Leche Materna, ganun na kalawak yung ginagalawan. So in fairness din naman, kasi decade na yung lumalago na siya, kasi decade na kami sa community. At saka in fairness po, ma'am, like you mentioned po, no, na from the start pa lang, yung mga bagong kasal, ini-inform na natin, ini-emphasize na natin sa kanila kung ano yung importance nga ng breastfeeding if they plan, no, magkaroon ng kanilang own own child nila. So ngayon po, gaano po ba kahalaga? Paano po natin nakita yung kahalagahan po ng breastfeeding? At gaano po ito kaimportante na ma-inform natin sa mga tao? Ano yung mga benefits po ba ng breastfeeding for both mothers and yung mga babies natin? Okay, magandang tanong yan. So mahalaga talaga yung breastfeed. Una, kasi pag nag-breastfeed po tayo, it's our relaxation po ng mother. Kasi habang nagbe-breastfeed na sa bahay, kasi di ba na-approve na yung 100 days maternity leave. So during the leave, so magpapahinga ka, kasama mo yung baby mo. Yun ang pinaka-bonding ninyo. Hindi na yun mauulit. On the first 100 days, yun ang bonding ng mother and baby. So yun ang first na mahalaga. Ang ika-second, mahalaga ang breastfeed, kasi ito yung first antibiotics na na-take ng baby. Lalong-lalo na yung colostrum, yung yellowish na first na lumalabas sa breast milk ni mami. Yun ang pinaka-importante. Yun yung anti-cancer na matitake ni baby. So pangatlo, ang breast
milk po ay mahalaga dahil kung ano yung kinakain ni mommy, yun din ang kinakain ni baby. Logic lang yan. Kung ano yung gustong ipakain mo sa anak mo, yun ang kinakain ng breast milk. So yun ang kahalagahan. So 3 bagay po. Ma'am, can you share po sa amin, thank you po for sharing that. I'm sure yung ating mga mothers or yung mga nagpa-plan pa lang na maging mothers, at least meron na silang a little bit of awareness gaano talaga ka-importance yung breastfeeding. And ma'am, can you share po sa some of our challenges na yung mga mothers natin na experience nila when it comes to breastfeeding? Especially po, baka may mga mothers na hirap mag-breastfeeding. Paano po natin sila natutulungan through your organization? Okay, maraming salamat. So, yung i-share ko po is true to life story, kasi hindi lahat ng mga mother na during panganak lumalabas na yung breast milk nila. Like my daughter-in-law, 3 days pa bago lumalabas. Na our organization, mayroon po kaming hilot or marunong mag-massage para lalabas yung milk. At saka mayroon din kaming member na siya yung mag-open talaga psychologically. So i-open niya yung kasi yung pag-breastfeed is psychologically. Pag sabihin mo wala akong milk, hindi talaga siya lumalabas. So mayroon kaming psych na siya talaga yung mag-counsel sa mother na ito yung gagawin mo para maglabas. So i-open mo talaga yung mind. So during the prenatal, nandun kami sa mga health center, doon sa mga buntis, at doon namin isasabi pa, namin sa kanilang mind, kasi 2 klase yung brain natin. The subconscious mind, ipa-open na namin sa kanila na dapat kailangan na isip mo talaga na meron akong maraming milk at lalabas ito in the due time. So yung aking daughter-in-law, hindi siya lumalabas kasi hindi masyadong open yung kanyang brain. But then, as an advocate, nag-cup feeding. Ibiruin mo sa 3 araw, nangongolekta ako sa lahat ng mga kapitbahay namin na may breast milk. So nangongolekta ako at yun ang ipapasuso ko sa aking apo. Pero hindi ko siya ginamitan. It is a cup feeding. So, yung baby kasi, yung cup na pang medicine, doon mo ilalagay yung milk, ng breast milk, tapos ilapat mo lang sa labi ni baby, at iganyan niya sa dila. Ganon. At malulunok niya. So, yun ang ginagawa ko for 3 days and 3 nights. So, yun ang ginagawa ko sa baby until such time na lumalabas na yung milk. At ngayon, donor na. Breast milk donor na din yung aking daughter-in-law kasi marami talaga na siyang gata. So, it's a matter lang talaga na kailangan na meron tayong itong Leche Materna. It's our support of the mother. So, we have our page, the Leche Materna page. So, kung merong mga tanong yung mga mommies na nandyan na nakatingin ngayon, pwede kayong mag-like doon at then mag-ask kayo ng question. At tutulong po kami. Kung kailangan na kami ay pupunta sa mga bahay nila, pinupuntahan po namin para po makita talaga nila kung gaano kahalaga yung breast milk. So, imagine po, may ganun palang effect siya. May psychological, meron ding physical. So, paano po yan? Meron din po bang mga ways like pwede silang uminom ng gamot or meron silang dapat kainin para mas more yung ma-produce nila na breast milk? Yes, more fluids lang talaga. Like sa sabaw ng malunggay. Importante talaga yung malunggay. Kasi nagbibigay talaga siya. At ngayon, may binibenta na din sa market yung moringa capsule. So naka-benefits, makatulong din yon sa kanilang paglabas ng kanilang milk. And of course, caldo de vaca, malaking bagay din yon kasi ang caldo de vaca mas nagpo-produce talaga siya ng more milk. Tapos pwede din siyang uminom ng gatas para madagdagan yung kanyang breast milk kasi kailangan talaga ng mother ng more fluids. Ma'am, I'm sure po, aside from your organization, yung ating mga local government units, meron din silang mga programs, especially yung mga healthcare providers natin. Paano po nagko-collaborate yung organization ninyo with them? So actually, our organization was born in the City Health talaga. Actually, yung pangalan po ng Leche Materna is
nag-isip po dyan si Doc Agbolos before. Siya pa yung sa City Health Officer natin. So siya talaga yung sinagsabi. Kasi yung sa amin, Breastfeeding Support of Zamboanga, sabi niya, no, hindi natin nakita yung pangalan. So, collaboration with the City Health. So, naka-umbrella po kami sa City Health kung ano yung pangangailangan sa lactation station kasi we are now in IBT. We have our office, we have our lactation. Doon po kami na namamalagi yung ating mga volunteers at on-call po sila kung may nangangailangan outside. Ang iba din, naka-duty din sa City Health Office, may lactation station. At soon to open ang lactation station natin sa City Hall. So, yung mga leche materna volunteers, sila yung tumatao lang doon sa lactation station. But of course, we have our, 5 lang yung tumatao, pero we have our on-calls, mga leche materna volunteers out there. Sa Ayala, we have, ang pangalan nila ay breastfeeding patrols. So sa Pasunangka, ang kanilang pangalan ay breastfeeding support patrols. So may mga ganon. Sa Taluksangay na meron din silang breastfeeding support group mother. So ganon ang kanila. Iba't ibang barangay. So of course, kasi ako from Talon-Talon, so sa Talon-Talon ang pangalan po namin ay Leche Materna Volunteers. So sa Talon-Talon alone, we have 28 na volunteers. So in place po diyan yung mga leche materna volunteers. Ma'am, meron din po ba tayong milk bank? Yes. We have our milk banks. As of now, meron tayong milk bank sa Zamboanga City Medical Center, ang ating human milk bank. So ang atin pong naghehead doon ay si Doc Masilungan. Then soon to be open, very soon na, kasi nagpuput up na ng building ang ating human milk bank and Pasunangka. So yun, dalawa na. And hopefully, magkakaroon na din ng human milk bank ang Talon-Talon, ang Ayala, ang Sangali, ang Kuruan. Kasi Parkland Barangay sila, kailangan merong human milk bank doon para mapatuloy yung advokasya po ng ating leche materna at ng ating city government to breastfeed all the babies na ipapanganak po sa lungsod ng Zamboanga. And then po, ano po ba yung kadalasan po na misconception when it comes to breastfeeding? Kasi baka may mga mothers po na, yun na nga sabi niyo po, na close pa yung kanilang mga minds, that hindi pa sila open talaga into breastfeeding kasi yung iba baka nasasakitan or baka wala talagang lumalabas na milk, no? So paano po natin yun na encourage yung iba na may mga misconceptions po on breastfeeding? So, unang-una, yung misconception. So, what if mag-work na ako, paano na siya? O, then, what if magkasakit ako, so hindi ako magpapa-breastfeed dahil may sakit ako. Hindi po ganun. Kasi kahit may sakit po tayo, example po si mami ay may lagnat, magmas lang po siya para hindi mahawaan. Kasi yung lagnat po ay, mahawa po si baby through sa breath. Oh, 'di ba? So 'yon. So kaya magmas lang siya at patuloy po. Sa milk hindi po kasi may sarili po siyang antibiotics na siya pong papatay doon sa mga mikrobyo. So yun nga, hindi unexplainable po yun ng science. So misconception yan. At pagod din daw si nanay, hindi magpapasuso dahil napagod po din si baby. Hindi po yan totoo kahit ano pa pong trabaho ni nanay. Pagdating po sa breast milk na pasteurized na niya yun, very clean na yung kanyang milk na ibibigay ni baby. So ganun po. Na yung mga nanay, what if mag-work na ako? So hindi din po siya hadlang. Habang 100 days pa na nagtatrabaho, mayroon pa kayong leave na 100 days. Patuloy na i-enjoy mo muna yung mother and child bonding. At doon naman sa ating mga informal sectors gaya ng mga vendors, yung mga nagtitinda at mga nagtatrabaho sa mga informal workers. So patuloy din po yung kanilang pagpa-breastfeed. Kasi po, kaya po yun siya pinapanganak na mayroong mga lactation stations sa market, sa bus terminal, and even sa mga company. Dito po sa SM, maganda po yung ating lactation station. So, meron pong 40 minutes lactation break si mother. So, that's the time na pupunta siya sa lactation station at mag-express ng kanyang milk or kunin niya yung kanyang milk at ilagay niya doon, ilagak niya doon. May mga cup na din yan ang lactation station at ilagay niya doon sa ref. Pag uwi na, yun ang dadalhin niya sa bahay. Then pag iiwan niya doon sa baby, kay yun ang idedi ni baby pag habang wala siya. So paano gagawin? Dahil
ito ay nasa ref, ibabad lang po sa maligamgam na tubig. Tapos i-test mo lang dito sa kamay mo kung kaya mo na, kaya na din yan dede ni baby. So yun po. Pero take note, wag po tayong gagamit ng chupon or yung bottle. Kasi magbasasanay po, iba kasi yung kapal ng chupon at saka yung areola ni mami. So pag masanay siya doon sa kapal, iiwan niya na yung milk ni mami, yung breast ni mami. Kasi hindi po siya makapal. So kaya hindi natin sanayin, isasanay na lang natin sa cup feeding habang wala si mami. So very, very nice po na mga tips na nakuha natin from mom. Especially like you mentioned po na yung mga working mommies natin, yung mga professional moms natin na kailangan pumunta ng work tapos maiwan si baby. So yun po na nakapagbigay tayo ng tip sa ating mga working moms na ganon yung mga situation na kung sakasakali po na hindi nila ma-feed yung baby nila on time. So ina-encourage din po ba natin, ma'am, sa mga offices natin na meron talagang mga lactation area? Yes. According to our city ordinance, maliban po sa Republic Act 10028, meron po tayong City Ordinance 377 and Amended Ordinance 425. So, doon po sa ating ordinance, lahat ng mga establishment, as in lahat ng establishment, hindi sila makarenew ng kanilang lisensya kung wala po silang lactation station. So kaya ini-encourage po natin lahat ng mga mga establishment na mayroong lactation station para makarenew sila sa kanilang mga license. At doon sa monitoring, meron pong nakalaang mga monitoring na grupo na kami din, kasama kami, isa sa amin ay kasama, lalo ako na, kasama talaga ako sa pagmo-monitor ng City Health. Meron po kaming monitoring every quarter on the different establishment po, not only here in SM Pro, lahat po ng mga establishment, basta meron pong empleyado na 100 pataas. So, pagka 10 lang naman ang empleyado, so parang example po sa ating Santa Cruz Market, meron na lang siya medyo sa malayo, meron siyang lactation station. Hindi na siya kailangan na nandoon. At i-count din natin kung ilan ang mami na nandoon. Hindi naman kailangan lahat ng establishment meron. What if lahat na nagtatrabaho, hindi na po sila nanganganak, nasa 50 years old na po. So, hindi na natin kailangan ng lactation station. So, yun, depende din po yun sa establishment. So, provision natin. Okay. Ma'am, may nakita na po ba tayong impact na yung breastfeeding po ay nakakatulong talaga particularly on infant mortality and improving child development? Yes. Kasi maraming namamatay ngayon doon sa mga baby na hindi sila. Kasi ano yung cause of death? Usually ay dehydrated dahil sa LBM. So, kasi mahirap tunawin ni baby yung formula milk. Mahirap yun, mabigat yun sa kanyang tiyan. At hindi tayo sure na malinis yung milk na sterilized ba yun at ano yung tubig na ginagamit doon. So kung paiba-iba yung nagbabantay, hindi natin na-ensure na yung panggamit ni baby ay malinis. That it cause of diarrhea. So pag nag-diarrhea po yung baby, malamang sa malamang nauubos po yung kanyang fluid sa katawan at yung cause of death. Marami na po siya, kaya po on 2011, nag-joint project po ang International Labour Organization. Ito pong Zamboanga City ay kasali at ang Iloilo City at ang Naga City. So meron pong 3 syudad na in-experiment ng ILO para malalaman natin kung sino po ba ang nag-improve. So yun, at the end of the year of 2012, na-identify natin na tayo din ay mahina sa breastfeeding. That is why na pinanganak itong Leche Materna para tutulong doon sa ating city government to inform the public even in kung saan-saan namin ini-inform yung mga important of the breast milk. Ma'am, ano po ba yung recommended number of months ba or years na a mother should breastfeed po her child? Okay, maganda yan. Talaga, dalaga ka pa talaga kasi yung tanong mo. So, yung
edad kasi ni baby ay 0 to 6 months, exclusive breastfeeding po siya. Kung exclusive breastfeeding, wala pong halong tubig, walang halong vitamins, wala talaga, as in exclusive breastfeed po siya from 0 to 6 months. So yun po kay mami lang talaga. Na 6 months onwards, up to 2 years and beyond, yun na po, nag-introduce na po tayo dahan-dahan ng mga pagkain, ng food. Huwag talaga formula. So, food lang. So, example, mayroon tayong mga, smash natin yung mga potatoes, mga kalabasa, yung mga munggo, grind natin. So, yun ano yung ini-introduce. Hindi po namin ini-encourage din po yung Cerelac. Kasi, ano din siya, matamis. Sa panahon ngayon, usong-uso na po yung diabetic sa baby pa. So, kaya yung ini-encourage lang po namin, yung mga gulay, gawin, para-paraan lang po. Yung ano ko, yung daughter-in-law ko, binibilad na yung mga kalabasa, tapos ipapagrind niya kasama yung rice, na yun ang ginagawa niyang lugaw at pinapakain niya kay baby. So, very healthy. Yes, organic. At ngayon po, gulay talaga yung introduce natin kay baby para masanayan na, kasi sa panahon ngayon ang mga bata ay hindi na kumakain ng gulay. Kaya baby pa lang i-introduce na natin yon. So hanggang 2 years and beyond, actually my youngest hanggang 5 years old siya. So, opo. Kasi a working mother ako, I am traveler's mother kasi I'm working with the Office of the President, so I bring my baby with me kung pupunta ako ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dala-dala ko siya. Kung example sa Cebu kami, doon ako kukuha ng nani. Akong sa Manila, doon na din ako kukuha. Kung sa Davao, kung saan-saan, doon ako kukuha ng nani para mag-aalaga sa kanya. While on meeting ako at kung ako yung nagle-lecture, lahat po ng kasamahan namin ay kasama po din nagbabantay. So kaya hanggang nagsawa si baby sa pag dumididi sa akin. So nahihiya na kasi kung mag-kinder na si baby, na yan sa mga classmates, nagdedede pa. So kaya bitawan lang yan niya yung kanyang pagdedede. Sila na yung bibitaw. Okay. So napakaganda ulit po ng mga tips po ni Ma'am. Hindi talaga hadlang po yung work, no? Yes. Basta yung willingness lang natin, at syempre yung goal natin is to give healthy talaga, to give good health sa ating mga kids, sa ating babies. So ganun po yung some of our tips na nabigay po ni Ma'am Juliet. And of course, yun nga po sa mga working moms at sa mga nagpa-plan pa lang po, no, na magkaroon ng baby nila, at least you have initial na po, no, na idea kung paano po gagawin or paano po kahalaga po, no, yung ating breastfeeding. Ma'am, how about naman po sa ating mga marginalized communities? I'm sure meron tayong mga activities din, no, para sa kanila, lalo na po sa mga far-flung barangays natin na hindi po natin masyadong naabot. So, paano po tayo nakakapagbigay ng information sa kanila on this? Okay, so sa mga far-flung barangays, so dinadaan natin sila. Di ba mayroon tayong 4 Ps, Pantawid ng Pilipinong program. Dinadaan po natin sa FDS. So yun doon sa FDS, kasama natin yung mga mother, tinuturuan natin sila kung mag-breastfeed. Kung lula naman, ini-encourage natin si lula na tuturuan yung kanyang anak. At of course, may mga lalaki na ngayon na beneficiaryo ng 4 Ps. So kaya meron din tayong information drive. And during August, ang team talaga ng family development session is about the importance of the breastfeeding. So kaya yung iba't iba nating mga leche materna volunteers in the different barangays, sila yung nagbibigay ng lecture sa mga 4 Ps beneficiaries on the importance of the breastfeeding. Now, kasi ngayon, pinapanganak na din ng DSWD yung ERPAT. So yung mga group of mga kalalakihan, and even in the transport groups, so meron pong meeting yung transport groups, nandun na po ako at magle-lecture. Actually, we have a transport group na advocates ng breastfeeding, member ng Leche Materna. We have na. And then we have also the ERPAT members na member na rin ng Leche Materna. So hindi lang po kababaihan ang nandito, meron po mga kalalakihan na nag-advocate na din ng breastfeeding. Bakit sila nag-advocate? Doon sa realization na nakatipid sila.
So una-una, nandun kami sa transport, sabi pa ng driver, anong gawin namin susu-susu dito? Kami naman ang dumidede, hindi kami nagpapadede. So ganun ang reaction. But then sa patuloy na information na ginagawa namin, sabi nila, nakakatipid pala. Kasi ngayon ay 1,600 ang formula milk. Sa isang week lang yan. So, kung ibibili, sabi ko, sige, 1,600, kuntahin natin. Kung bibili ka lang ng 30 pesos na kaldo ng baka every day. So, 30 pesos times 30 days. So, that is 900 lang. I-compare mo sa 1,600 in a week. Pero yung 30 pesos na kaldo ng baka, nakakain pa lahat. O, di ba? Nakakain pa kayo. So, nakakamalaking katipiran. Malaking na ititipid ng mga father. At importante din yung support nila doon sa mga asawa. Yun talaga yung pinaka-importante kasi hello, dalawa kayong gumagawa tapos ngayon hindi ka. So kaya yun during the seminar pa para magpapakasal sila, ini-encourage na namin na yung father, siya yung talagang first supporters ni mommy kasi yung magpa-breastfeed hindi po siya ganun kasarap. Naghahalong hirap po. Hirap talaga kasi masakit. Tapos hindi yan siya basta-basta lang. Iba-ibang possession. Kasi pag first mother, hindi mo alam kung anong possession. May different possession po para maglabas yung milk. Kasi pag mali din pong possession, may possibility na hindi lalabas yung milk. So kaya ang Leche Materna volunteers, nagtuturo din po kami the right positioning of the mother and baby during the breastfeeding session. So very, very helpful po yung ating organization. We are very lucky na meron tayong mga ganitong organization, especially sa mga barangays natin. Meron tayong mga iba't ibang mga groups na nag-a-assist sa ating mga breastfeeding moms, which is very important kasi nga maraming din siya mahirap din siya, hindi siya yung parang isang beses mo lang matutunan tapos na. So dapat continuous nga yung education natin sa ating mga mommies, mga breastfeeding moms. So with that po, na-mention po ninyo na meron tayong mga activities during Breastfeeding Awareness Month. So kumusta po yung naging celebration natin for this year? Ano po yung naging impact niya so far? So this year masaya kami dahil hindi lang siya doon through FDS yung mga naging siya. Meron din kami August 27, meron din po kaming nagaganap na it's a culmination activities with the NNC. So partner din po natin ang National Nutrition Council. So with the NNC po, na-invite namin yung mga buntis at saka yung mga first mothers. So nandun kami sa Astoria. At doon din, mayroon din kaming parang ganito, is a talk show, series 8 na po. So, yung host po namin ay si Sir Elton. So, siya yung nagiging host. So, yun doon, marami ding mga natutunan yung mga mothers. So, at saka, tiniipon din namin lahat ng mga volunteers para itong month lang na ito, parang masiyahan din sila na mayroong pa-prize si NNC. So namimigay si NNC ng mga bags, mga kits doon sa ating mga volunteers at malaking bagay po 'yun sa ating mga volunteers na nabigyan sila ng reward sa kanilang mga ginagawa. Actually, ang volunteers ay wala po kaming nakukuhang sweldo. It is purely volunteers po. But then again, in our city government, dapat meron siya kasi meron tayong city ordinance na dapat may incentives yung mga volunteers. But as of this time, we still lobby to our city health, our Councilor VG Ginguna, naglabi din po kami na mabigyan kahit incentives yung ating mga volunteers. Kasi hindi lang po siya hanggang 5, marami na po, lumalago na po yung ating mga volunteers. At hindi po sila mga BHW. Purely mother po sila na nagiging advocate. Some of them ay mga lula and some of them ay mga mother talaga na based on their experience, gusto nilang i-share kasi nakaranas din sila ng hindi kagandahan on the breastfeed. But then hindi sila nag-stop.
patuloy din po sila. At ito yung mga education na binibigay nila sa mga first mother din. Thank you po. Of course, we are very lucky po no to have mga volunteers natin sa mga barangays natin. Napakaswerte po ng mga barangay natin na meron tayong mga ganyang groups, no. With that, ma'am, ano po yung ating advice, no, as your message na rin sa ating mga breastfeeding moms or sa mga nagpaplano po, planning na maging mother, what advice po would you give to new mothers who are unsure about breastfeeding and facing po yung mga challenges and difficulties on breastfeeding? Okay, maraming salamat. So yung advice ko po, dahil ako po ay president din ng church namin. So I am a president of the SR Circuit Fellowship. So isang group of women in the religious group. So yung ma-advise ko lahat, first po doon sa mga mother, yung preparing pa lang para sa inyo, yung mga preparing pa lang, may boyfriend na. Ano na talaga natin, isaisip na natin na pagka mag-asawa ako, mag-breastfeed talaga ako. So yun. Tapos during your marriage, first night pa lang, kasama na sa prayer, na sana, Lord, pag ako ay manganak, marami akong milk. Kasi ito po yung milk ang mag-feed sa aking baby. So yun, malaking bagay talaga yung prayers. Kasi kung nagpe-pray ka, kasali yung puso mo at saka yung isip mo. Oo. Tapos doon, na yun, na meron na yung, meron ng sagot yung Panginoon sa iyo. I-change siya yung mind mo na kailangan itong mind ko talaga. So focus lang talaga doon. Yung ma-delayed ka na ng kahit one day, pag mag-pregnancy test ka na positive, iisipin mo na talaga na mag-breastfeed ako. Either cesarean section or normal delivery, mag-breastfeed ako. Hindi lang kasi, ako kasi nanganak ako when I was 42. So, very talaga. Kasi akala ko, minopost na ako. Buntis pala ako, umiyak tuloy ako, umiyak talaga ako kasi nabuntis ako at the age of 42, nanganak ako. So, yun siguro, ginawa ni Lord, ikaw madaldal ka talaga about breastfeeding, sige nga, tingnan natin. So, I give birth in 42, so akala ko wala na akong breast milk, pero yung through prayers, and saka isa-isip ko talaga na marami ako, I am gallon-nerve donors. So, I was awarded as the breast milk galloners. So, galloners ako, nagdo-donate ako ng maraming milk kasi meron tayong human milk, meron tayong, di ba, mayroong human milk letting. Di ba may blood letting? So ngayon may human milk letting na ang ginagawa ang Human Milk Bank. Kung saan-saan kaming barangay pumupunta with the Leche Materna volunteers. So nagko-collect kami ng mga milk doon especially during the immunization. So nandun kami para maghingi ng milk kasi marami po tayong mga baby sa ZCMC, sa NICO, na wala pong nagkasakit yung mother at saka yung baby din may sakit. So itong milk ay pinapasteurize at ito po yung binibigay ng mga babies na hindi pinapalad yung mommy. Example, namatay yung mommy, may sakit yung mommy. So yun ang mga binibigay natin at saka yun ang mga ginagawa natin as of now. Kaya ini-encourage talaga natin yung mga mother na mag-breastfeed talaga kayo at isa puso nyo talaga, isa isip at isa puso na marami tayong milk para po makapagbigay tayo ng tama, hindi lang para sa atin, kung hindi para din po sa mga baby. At sa lahat po ng mga nagpaplano pa lang na mag-aasawa, lalong-lalo na doon sa mga asawang lalaki, ay suportahan nyo po ang inyong mga asawa kasi malaking bagay din po ang pag-support ninyo sa inyong mga asawa na nandun kayo on the first 1 week sa pag-breast milk. Kasi yun po ang pinakamasakit o challenging part po yun. Kasi during mag-breast milk po, masakit po yan. Magkokonik yan sa dede, magkokonik sa uterus, magkokonik lahat ng katawan. Kaya masakit po yan at mahalaga na nandun si husband na maalalay sa atin. At minsan siya pa yung nagkakarga para makukuha lang ni baby yung milk. So malaking bagay. Kaya doon sa mga kalalakihan, doon talaga ako nag-i-encourage na yung mga hobby at nagpaplanong mag-asawa pa lang, yung mga gentleman dyan,
pag magkaasawa na po kayo, sisiguraduhin na kayo po ay sumusuporta sa inyong mga asawa. Kasi kami pong mga babae ay nangangailangan ng family support. Hindi lang po yung mga group of volunteers, kundi nanggagaling po sa family. At soon sa mga nanay din na yung anak nila ay plano ng mag-married na. So, kailangan talaga na nakasuporta tayo sa ating mga anak na mag-breastfeed. Kasi sabi nga ng manugang ko, sabi niya, kung hindi lang ikaw ang nagiging biyanan ko, Mang, kung hindi na napapatuloy yung pagpa-breastfeed. So, kaya malaking bagay na nandun yung family to support the mother. At doon naman sa mga dalaga, iisipin talaga natin na mag-breastfeed tayo kasi mataas po yung IQ ng bata pag mag-breastfeed siya. Mataas yung level of IQ niya. Kasi kahit hindi nagsusulat, yung anak ko, pagka magpunta sa eskwelahan, wala siyang notebook. Wala talaga siyang notebook, kaya sabi ko, Lord, sana man lang makapasa yung anak ko. But then, nakapasa naman din, nakagraduate naman at nagtatrabaho na ngayon. So, mataas yung IQ level nila, kahit hindi sila hindi sila masyadong nagsusulat. Pero doon sa interaction, doon sa teacher, malaki talagang bagay yung interaction. So, kaya mataas yung IQ level ng bata. Kaya hindi din siya sakitin. Lalong-lalo na pala pag may ubo yung baby. Kailangan continuous yung pagpa-breastfeed kasi kahit hindi po kayo umiinom ng gamot sa ubo, lalo na for 0 to 6 months, patuloy lang po yung pag-breastfeed at gagaling din po si baby. So, yun po. Marami na talaga akong sinabi. Madaldal talaga ako. Thank you very much po, ma'am. No, napakarami pong advice noon and I'm sure very helpful din po yon sa ating mga mothers po na nanonood ngayon sa ating program. With that po, maraming salamat po once again. Salamat po sa inyong mga naibahagi ngayon sa ating program, Ma'am Juliet. Thank you din po, baka ma'am. meron po tayong mga announcement or mga gustong i-encourage pa po na to support po yung ating organization. Okay, so sa lahat po ng mga mommies na nandyan sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga purok, pupunta po tayo palagi sa health center, lalong-lalo na po pag delayed na tayo. Kaya doon po yung education on how to breastfeed and how to continue breastfeeding. Thank you very much po once again. Our guest for today, we have Ma'am Juliet Nalzaro Tigo, the President po of Leche Materna Zamboanga Organization. Maraming salamat po and hopefully po marami tayong natutunan lalo na po sa ating mga moms and breastfeeding moms. And with that, thank you very much also to our viewers and thank you to to the following sponsors of this episode. We have Blanca Kalintika Estetica Zamboanga, Penguin Zamboanga, Carimadon, and Camiseta, all available at SM City Minpro. At magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa pong episodes ng Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro sa ngalan po ng PIA Director General Jose Torres Jr. and PIA Regional Director Ms. Noemi Adaga. Ito si Mayra Espinosa. Muchísimas gracias. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.